Nung ako'y platoon leader dun sa 5th Scout Ranger Company, base nung assign kami dito sa may Lianga, Surigao del Sur, nagkaroon kami ng mission planning targeting yung guerrilla front dito sa may Marihatag area. So, nung nagkaroon ng briefing, allegedly, nandun yung grupo ng guerrilla front. Then, immediately, nag-prepare kami. Ako yung naglala doon. Isa akong officer, kasama yung isang platoon sergeant ko na nagdala ng isang section. So, nahati kami sa 2 section. 2 grupo kami. Then, sa area na yon is kami-kami lang yon kasi strike operation sana yon kasi nga andun na yung target. So, pinadalhan kami ng 7 days para i-search and i-clear yung area. So, upon sa planning kasi is nung binigay yung nagkaroon kami ng mga targets based doon sa intel na ibinigay ng mga intel personnel natin from 4ID. So, nung clear namin lahat ng mga binigay nilang target, nag-declare ako na negative enemy indication. So, magsi 6 days na kami nag-clearing doon. Wala talagang indications. So, nagtawag ako doon sa tactical command post ko, which is headed by yung company commander namin. Tinawag ko na, sir, for info, sir, negative tayo, sir. Negative yung indications dito sa mga intel o yung binigay nila na mga targets. Then, nagbato yung TCP na i-clear mo itong Golf Charlie na to. So, ang ginawa ko is pina-forward ko lang muna yung isang section led by my platoon leader. Sabi ko, sige, mag-due northwest ka, ako mag-due southeast. I-clear ko lang tong para pag link up tayo dyan, pag wala na talaga, mag-recommend tayo na uuwi tayo. So, pinamove ko siya forward ng northwest, then nag-southeast ako para i-clear yung target na binigay sa akin. Upon clearing ko nung target is di pa ako lumalayo, nagtawag yung body section ko, lead ng platoon sergeant ko na si Master Sergeant Constantino. Sabi niya, sir, for info, sir, may trackings dito sa area namin. Nung time na yan is 1 kilometers na yung layo naming dalawa. Tapos sabi ko, i-check mo nang maayos, baka civilian yan. Hindi, sir, sila talaga to, sir. Ito na yung grupo, sir. Then, nag-decide ako na sabi ko, sige, opihan mo, bigyan mo ako ng details, hanap ako ng signal. Naghanap ako ng signal, tawag ako sa TCP, sabi ko, sir, pwede, sir, dito na yung i-clear natin doon sa isang kabady section ko. Kasi andun naman pala yung target. Kahit malayo kami, sir, didikitan ko, sir, para malapit kasi naka-OP lang naman sila. Tapos pumayag yung TCP, sige, i-reinforce mo. Kasi nung sa area na yon is dadalawa lang kaming section. Kasi yung mga ibang adjacent units namin is malalayo. Mga 5 kilometers yung layo nila sa amin. So kami lang talaga yun nandun. So, ang sabi ko, sige, mag-forward ka, hanapan mo ng magandang OP position, then kunin mo yung details habang naglalakad ako. So, sa mga oras na yon, nag-move ako, then nalapitan ko yung area niya for almost 2 hours na naglakad ako. Paglapit doon, nilapitan ko yung isang section ko, ang sabi niya, sir, positive talaga, sila yan. Sige. Tapos sabi ko, ilang araw na yung ration nyo? Sabi nila, sir, pang last day na natin bukas. Sige, okay lang yan. Nandyan na yung pinaghirapan natin, hanap-hanapin. Ganito ang gawin natin. And dito na yung opportunity. Kahit na ubos na yung ration natin, ganito yung gawin nyo sa tropa. Believe ko sila na andito na.
Minsan-minsan lang to na andito, pagplanuhan na lang natin ng maayos. So, nung time na yon, plinan out namin, to 1200 na lang tanghali, nakadikit na ako, almost 500 meters na yung layo namin. Then, plinan out namin yung execution ng target kasi nakikita na namin. So, sa enemy, ang ginagawa nila doon is, hindi kami na-detect, ano din sila, cool na cool. Talagang in place din nila yung, tawag doon, yung kampo nila, talagang ano siya, masasabi mo siya na enemy encampment. Kasi ginawan talaga nila ng mga temporary makeshift na huts saka maliliit na kubo-kubo nila. Ngayon is, nung finorward namin yon, dinikitan na namin almost 100 meter na confirm na armado talaga yung andon. So, dinikitan ng unang seksyon na nandun, then nag-abante rin ako para dumikit. Kaya sabi niya, sir, baka pwedeng i-engage na natin kasi aabutan tayo ng dilim. Sabi ko, sige. Request sana ako ng artillery pero yung location kasi ng tropa ko is 100 meters. So, ang ginawa ko is minaximize namin yung available asset namin. So, buong araw silang nagtiyaga doon, dumikit kami, almost 300 na yung narating ko. Sabi ko, sige, nakaplastar na naman kami sa blocking position namin, ready to engage din, assault na natin. Pag engage niya, nagkaroon ng almost 30 minutes na encounter nung at about na 1400 ng hapon yon. Then, nagkaroon siya ng 30 minutes na encounter. Then, itong area ko is sa blocking na ako kasi nandun na sila yung ginawa ko ng main effort kasi nakapisto na sila. Nung pina-assault ko sila, yun pala is marami palang na-in-place doon na IED doon sa area nila. Ang pinaka-challenge pa dito is nawalan sila ng contact sa amin. Ang ano lang namin is yung sa burst of fire lang. Noon na-recover namin for almost 10 minutes na naputol yung contact. Sabi ko, kumusta na kayo dyan? Sir, okay naman kami, sir. May natamaan niya. Okay naman yung tropa, sir. Sige, i-assault nyo. Sir, medyo malalim lang kasi yung ano. Sige, kami na lang yung papalo. Nung kami sana yung mag-assault dito sa area namin, kasi hindi pa kami puputok, nag-return fire yung enemy. Almost, mas marami pala sila nag-return fire, nag-reinforce yung kasama nila. Medyo naipit yung main effort ko. Kaya ang ginawa ko is, kumusta kayo dyan, sir? Baka pwede reinforce na lang kami. Huwag na kayong magpalo dyan, sir. So, ang ginawa ko doon is, ang inisip ko talaga doon is yung tropa. Kasi may natamaan tayong isang tropa. So, kumusta yung tropa? Okay naman, sir, pero sa balikat. Pero malakas yung retaliation ng ano nila, ng enemy. So, sige. Anong recommendation mo? Sabi niya, sir, baka pwedeng kahit konting bala lang, sir, dagdag mo lang sa amin. Kami nang mag-assault. Sige. So, nag-iwan ako ng one team dito sa blocking. Then, dinala ko yung isang team. Nag-reinforce ako with, then in-assault yung target. Upon assault, upon clearing ng assault, then clear, yun nga, I'm blessing in disguise kasi yun nga, hindi namin pinorso yung assault based doon sa assessment ng kasi marami pala talagang IED na in place. So, nung clear namin yon, nakita namin na talagang established din yung enemy. Then, clear namin yung area despite nga na malakas yung retaliation ng enemy. Nandun pa rin yung ng tropa kahit gutom sila, yung exit sana, pinush pa rin namin i-clear yon. Then maganda naman yung result kasi may mga na-recover na body count saka firearms after ng clearing ng target. Ang pinaka-challenging talaga dito is yung decision making ko na i-push yung mission kahit na
paubos na yung ration mo na pwede namang mag-recommend ka na uwi, pero andun na kasi yung target na andun na yung opportunity, minsan lang din. Tapos yun nga, yung sa fighting spirit ng tropa natin na yung will nila na talagang i-clear or i-accomplish yung isang mission kahit na naabutan ka ng gutom, lamig, sa uhaw, or yung gusto mo na talagang umuwi pero andun na kasi yung mission, kailangan mo, andun na yung opportunity na umuwi ka, pero ang ginawa namin is kailangan namin tapusin yan kasi yun yung yun yung talaga ng isang scout ranger, yung spirit ng isang scout ranger.